So guys, pag-uusapan natin dito at sasagutin natin yung katanungan ng ating mga kabayan kung bakit sobrang hirap makahanap po ng work sa bansang ito. So dito po sa content natin ngayon ay i-share ko sa inyo yung rason at saka proseso. So ano nga ba ang requirements ng bansang Switzerland pagdating po sa Swiss employment? Para sa ating third country nationals, ang third country nationals ay mga nationals na hindi po bahagi ng European Union countries. Okay. So dito po sa Secretariat for Migration ay meron silang specific requirements po. Ang nakalagay doon ay only highly qualified professionals like specialist or manager with university degree and at least 3 to 5 years work experience. Alright, mababasa nyo yan at ililink ko rito yung site ng gobyerno rito o para sa employment at para makabisado natin at masagot na rin ang mga katanungan natin kung bakit sobrang hirap. So ano nga ba ang proseso dito pag ikaw ay nag-apply? Okay, para sa third country nationals. Alright, so tayo po ay hindi naman lahat na galing sa third country nationals ay hindi nakakakuha ng work. Mayroon, as long as ito po ay pasok doon sa criteria nila, only highly qualified professionals. Okay, so ano ba ang proseso dito pag ang isang company ay mayroong vacancies? Okay, so ang ginagawa nila dito ng isang employer ay pinapublish nila muna ito sa regional center. Ang regional center dito ay ito yung Swiss Arbeit. Okay, ang goal nila para yung mga locals muna ang mabigyan ng trabaho. Okay, at 5 days ito naka-publish doon sa regional center at pagkatapos ay ilalagay din nila ito sa sa OIRES. Ang OIRES po, ito po yung European Employment System na kung saan naman ang goal nila ay i-offer muna ang vacancies nila doon sa mga EU nationals. Sakali po wala po silang makuha na locals at saka galing sa EU nationals, saka lang ito bibigay sa third country nationals na katulad sa atin. Okay, so ang goal dito ay dapat napatunayan nila muna na sa kanilang mga vacancies ay walang locals at saka EU nationals na suitable doon sa kanilang hiring. Okay, so bawat taon po guys ay mayroong quota ang bansang ito para sa third country nationals. Okay, sa taong ito ay mayroong 8,500 permits na handang ibigay sa third country nationals. Pero alam natin ang third country nationals ay hindi lamang ito Pilipinas. Ang US, third country national din yan dahil hindi bahagi ng Europa. So dito po ay sa 8,500 quota, 4,500 dito ay willing sila magbigay ng B permit. Yung B permit na yan, you can stay, you can work at renewable ito every year. At mayroon namang short term permit, ang tawag nito ay L permit. Ito ay mga like 1 year down below na mga kontrata. Okay, pero ganun pa man, mayroong chance ang third country nationals na makapag-work dito. Okay, ulitin ko, dapat pasok ka sa requirement, only highly qualified professionals at saka meron kang university degree at the same time ay meron kang work experience. Kalimitan dito sa mga Filipino ay ang work nila ay sa nursing, healthcare in short. Mga nurses natin, marami mga nurses dito at ang iba naman nagtatrabaho po sa banking and finance at iba pang mga companies dito katulad ng pharma. So potential naman, meron naman tayong laban pagdating sa employment. Pero ang hindi lang maganda rito ay wala silang hiring para sa non-professional job. Anong ibig sabihin nun? Yung mga non-professional job, tulad naghahanap kayo ng trabaho, fruit picker, dairy farm na trabaho or sa farming or di kaya sa housekeeping, ay hindi sila kumukuha dyan dahil sapat na ang manpower nila mula sa locals at saka sa European Union nationals. So
ang pinakamadugo ditong proseso ay yung patunayan ng isang employer na wala silang nakuha. Okay. At kung walang-wala talaga, saka ito bibigay sa atin ang position na yon. So, ano mang mga in-demand jobs dito sa bansang Switzerland? So, mga in-demand jobs dito guys ay katulad ng information technology, finance, yan yung mga engineering natin, healthcare, kasama na syempre ang ating mga nursing jobs nasa medical line, at saka mayroon ding partly sa education, at saka sa research job. Ito yung sinasabi nating sciences jobs, yung kasi marami ditong pharmaceutical companies sa bansang ito. So, kaya in summary, doon sa mga kaibigan natin nagtatanong kung bakit gano'n na lamang kahirap maghanap ng work dito, iyon po ay dahil sa nakaset up nilang criteria o pamantayan na ang bansang ito, kung galing ka sa third country nationals, ay mas prefer nila yung mga candidates na kung saan ay bahagi ng decision making na. Hindi na itong walang pang clerical dito. So, ibig sabihin, ang mga empleyadong ito ay makakatulong na para sa mga pagdidesisyon ng pagtakbo ng negosyo rito. Yung mga nurses natin, mapala din sila. Meron tayong mga Pilipino dito na nag-work dito, nag-apply sila online. Ayan, may na-interviews tayo ng mga ilan. Sila man ay naging successful. Bigyan ko halimbawa sa nursing job. Sa nursing job po ay madugo rin ang proseso, pero marami naman nagtagumpay. Katulad nito, pag ikaw ay nag-apply, ay kailangan yung credentials mo, dapat pasado ka ng board sa Pilipinas pa lang. At yung credentials mo ay dadaan to sa Red Cross. Doon ito ay evaluate. Okay. Kung kayo po interesado mag-apply ng nursing job, ay pasukin nyo visit nyo ang site ng Red Cross dito, at mayroong formula doon, mayroong form, in short. Fill out nyo, may mga tanong doon, para ay malaman nyo ang mga iba pang mga requirements. Sakali ay qualified kayo doon, ang credentials natin, pag nandito kayo ay kukuha pa rin kayo ng exam, at kukuha pa rin kayo ng, kung i-require sa inyo na mag-aral further, ay gagawin din nyo yun ang talagang information na nakuha natin mula sa ating kababayang Pinoy na nandito na ngayon na nag-work. At pinaka-importante ay ang level ng language, at least B2. Depende kung saang kanton ka. Kung dito ka sa kanton ng Deutsch or German speaking, di yun ang kukunin mo rin na certificate, o kung sa Geneva ka, French, or samang bahagi ng bansang ito. So ayun guys, kung mayroon pa kayong mga katanungan, comment down below, at tuloy-tuloy natin ang ating pong sharing of information para sa bansang ito. Sabi nga, very tough ang employment dito, pero not impossible. Bakit? Nandito na kami. So mayroong mga example na kayo or pamantayan na kinaya nila, kaya rin natin yan. So kita-kita tayo uli sa ating panibagong information drive sa channel nito. Please don't forget to share, follow, and subscribe para updated kayo sa mga upcoming videos natin. Pakita ko sa inyo dito ang lugar natin. Ito po yung shopping district sa Basel.